Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. So eto na kabibig ha. Nako, parang gumagalaw na ang Korte Suprema ngayon kasi magsisimula na ang tawag dito, ang oral arguments. Korte Suprema itinakda ang oral arguments sa Unprogrammed Funds Appropriations ng 2024, 2025, 2026 GAA. Naku po, yan, hindi na makakaligtas si BBM dyan. Ito na ang simula ng paniningil. Buti na lang no na umaksyon na ang Korte Suprema. Baka nakita na ng Korte Suprema ba nga, parang iba na ang sitwasyon ngayon na para ang mga tao na nag-udyok na kailangan na talaga nilang magkaroon ng oral arguments. Naku po. Ayon sa official na anunsyo ng Office of the Spokesperson ng Korte Suprema, gaganapin ang oral arguments sa darating na April 8 and 22 sa session hall ng Supreme Court sa Baguio City ngayong April 8 and 22, mga kabibig. Yan bago ito, magsagawa muna ng preliminary conference sa February 4, 1 p.m. sa Supreme Court ng Manila. Hinahamon ng mga petitioner na binubuo ng mga mambabatas, taxpayers at concerned citizens. Yan na. Ang umano'y mga budget adjustments sa bicameral conference committees na sinasabi nagpalobo sa pambansang budget sa loob ng 3 magkasunod na taon. Naku, ito na talaga kabibig. Kabilang sa mga kuni-question ang unprogrammed appropriations and special accounts sa general fund. Sa iba't ibang kaso, hinamon ang 449.5 billion bicameral insertions sa 2024 GAA. Yan na. Ang pagbabago sa special accounts sa 2025 GAA, ang konstitusyonalidad ng program appropriation sa 2026 GAA. May petition ding nagsaad na tumaas ang special fund road, special road ha, ito na. Special Road Fund ng DPWH mula 16.7 billion patungo sa 34.7 billion sa ilalim ng 2025 GAA. Naku, iyan na. Ipanawagan ng mga petitioner na ideklarang null and void ang mga probinsyano probisyong pumayag sa unprogrammed appropriations dahil umano sa paglabag sa saligang batas. Ang desisyon ng Korte sa kasong ito ay maaring magtakda ng mahalagang president sa kapangyarihan ng Kongreso sa budget at sa paggamit ng unprogrammed funds sa mga susunod na taon. Yan na kabibig. Ito na ang sinasabi mga kabibig, big ba, na parang hindi na natutulog ang Korte Suprema. Nagsimula na sila na halukayin, tingnan yung mga unprogrammed appropriations ng 2024, 2025 at 2026 GAA na maraming insertions, na lumobo ang budget, maraming kinaltasan, and so on and so forth mga kabibig. Nako, sabi ng ilan, ipatawag si BBM kasi siya yung nagpirma. Hindi naman yung effective yung budget na yan kung hindi pinarmahan ng Pangulo. Nako kabibig, kaya nga, isa iyan sa mga grounds for impeachment ni Bongbong Marcos mga kabibig. Ilan na ba? Yung si Atty. De Jesus, na kung saan sabi nila yung impeachment ni BBM yung ano daw, yung scam impeachment daw yun. Pangalawa, yung Makabayan Black, kung saan hindi tinanggap ng Solicitor General's Office. Talagang hindi tinanggap. 'Di ba? Sabi nga ni rinig ko nga, bakit hindi natatanggapin na nandun sa konstitusyon na isumite sa opisina ng Solicitor General. Dapat tanggapin nila. Tapos kahapon, nagsampa din ng impeachment complaint sina Mike Defensor, Atty. Respicio, si Cathy Binag, si Chavit Singson, ay laban kay BBM. Yun daw ang yung komprehensibong impeachment na dapat sana una nilang isinumiti kabibig, no? Before you can Atty. De Jesus, panlaban sana yun. Pero, ito kabibig, ito si Atty. Respicio na nanggigigil sa ginawa ng Office of the Secretary General na kung saan
hindi talaga nila tinanggap. Ayon kay Respicio, hindi tinanggap ang kailang substantive and substantial na reklamo dahil umano'y may nais palusutin na unang impeachment complaint na sinasabing may kaugnayan sa kasalukuyang administrasyon. Giniit pa niya ministerial duty ng Deputy Secretary General na tanggapin at itala ang anumang impeachment complaint. Dahil kung hindi, malinaw itong labag sa House Rules at ang 1987 Constitution. Kabilang sa mga naghain ng reklamo noong Enero 22, ang grupo ni Atty. Ferdinand Topacio, Atty. Jing Paras, mga dating general, dating kongresista Mike Defensor na tinawag nilang People's Complaint. So ito kabibig ha, ito yung interview ni Atty. Respicio na pinag-uusapan ngayon kabibig ng maraming Pilipino na bakit hindi tinanggap, ano bang pagkukulang at ano bang rason nila. Gusto nilang palusutin yung kang Atty. Jesus para madaling mabasura. Ito makinig tayo. Obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black, dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta. Marami pong nagulat dahil bigla kayong nag-live. No? Bigla kayong nag-live at ang plot ay nandun po kayo sa loob ng House of Representatives. Pakikwento sir, ba't po na umabot sa punto na nagsanib puwersa po kayo, mga dating general, dating congressman, andun pa si Manong Chavit. Yeah, buddy. Dahil ang complaint na ito for impeachment laban kay DBM ay impeachment ng taong bayan at hindi ito impeachment lamang ng isang grupo. Nandun ako kanina bilang representative ng mga Ilocano, ng mga ordinaryong Pilipino at mga elective officials sa ating bansa dahil sinasabi ng administrasyong ito na sa kanila pa rin yung suporta ng Luzon ng mga Ilocano at lahat ng mga nakaupo na elective sa ating lipunan. Pero hindi po. Kami po, sama-sama, pinakamabibigat na politiko, pinakamabibigat na mga abogado sa ating bansa. May track record na successful impeachment cases. Sila Chavit, sila Mike Defensor, sila Atty. Topacio, sila ang pinakamagagaling na gumawa ng impeachment complaint. Kaya ito yung pinakamaganda na isasampasan na impeachment complaint, hindi yung walang kwentang impeachment complaint na ipinasa nung Monday. Kaya po, dali-dali kaming nagpasa ng impeachment complaint dahil pagbalik ng session ng Congress sa Monday, ay sure yan. I-refer nila yan sa Committee on Justice. At sabi ng Supreme Court, pagkapasa ng complaint at pagka-refer sa Committee on Justice, bawal nang magsampa ng impeachment complaint ulit kasi nasa Constitution yun within 1 year. Kaya kailangan naming magpasa bago sila mag-refer sa Monday. Kaso nga lang, hinarangan kami ng Secretary General. Wala daw siya, nasa Taiwan daw siya. Under sa rules ng House of Representatives, ang tatanggap ng impeachment complaint ay yung Secretary General ng House of Representatives. Kung wala sa office, si Secretary General, meron siyang deputy at yun yung humarap sa amin kanina. Sabi niya, wala daw siyang authority na tumanggap. Hello sir, ang authority mo nasa batas. Ang pinagpapasahan namin ay yung opisina, hindi yung taong absent. At saka, ang sabi nga nila, noong 2017, nagsampa na rin kasi ng COMELEC impeachment case laban kay Commissioner Bautista. Merong president na ang tumanggap noon yung deputy, hindi yung Secretary General. Kaya hindi pwedeng palusot yan. Obvious naman na ayaw ninyong tumanggap ng mga substantive na impeachment cases, katulad ng impeachment case na isinampa rin kaninang umaga ng Makabayan Black, dahil gusto ninyong ang pasusutin lang ay yung isinampa nung Monday na walang kwenta at affiliated pa sa administrasyon yung gumawa ng impeachment. Pagka-refer niyan sa Monday, forestalled na lahat ng mga susunod na complaint at yung walang kwenta na impeachment case ang padadaanin nila at sure, dismiss yan. Bakit ayaw ninyong palusutin itong substantive at substantial na impeachment case na gawa ng pinakamagagaling na utak sa ating bansa? Di ba dapat, attorney, ministerial yan yung pagtanggap? Tama. Automatic niya yun dapat, di ba? Automatic. Ang isang public official, dalawa lang naman ang paggawa mo ng trabaho, ministerial o discretionary. Ang pagtanggap, ayon sa House Rules, ay ministerial. Dapat tanggapin mo. Hindi ka pwedeng umiwas. At kapag ginawa mo na hindi tanggapin ang aming complaint, hindi ka sumusunod sa tungkulin mo bilang isang public official. Kaya sir, yung humarap kanina, meron kang pananagutan sa batas. Di ba po kaya, by nag-comment kasi kanina sa live po ninyo, attorney,
Sabi ng nag-comment, ako, baka mapapahamak yung humarap ka na Attorney Respicio at baka matanggal sa trabaho pag tanggapin yung pong impeachment case na inayain kanina. Hindi lang ba kaya yan, MJ? Sure yan! Bossing, may pananagutan ka. Hindi ka namin iiwan. O, Wala. Delikado. May pananagutan. So it means pwedeng sampahan ng kaso mga kabibig yung hindi tumanggap. Nako, ito mga kabibig ang komento. Talo kayo sa strategy ng BBM, kayo palang ang bangag din nyo kasi nilagay ang magic sarap kaya di tinanggap. File nyo po disbursement sa SC, Attorney Shapiro, hindi niya alam ang trabaho. Oo, baka may utos sa kanya na huwag tanggapin para hindi makalusot ang complaint nila para hindi ma-impeach si Bangag. Kasuhan niyo ang Solicitor General ng Kamara kung ayaw tanggapin sa Supreme Court. Ito pa. Halos lahat ng ginawa para matulog pero hindi pa din nagawag. Aray ko po, desperado plan A. Hindi lumusot yung rally kaya plan B. Kaso yung plan B, palpak din. Waiting for plan C from Richard D. Ito pa. Puro kasi press con ang inuuna. Di naunahan kayo ng mapagpasa ng kaso. Nagulantang kayong lahat, no? Bagal nyo. Yan. Tama po kayo, Attorney Good, as standard na ang application for impeachment dahil nandyan na si Deputy. Bayad gamit ng pera taong bayan kaya against the will ng taong bayan. Yung mga kabibig. Yun ang nangyari. So, sila, nag-isip-isip sila kung ano ang rason, posibleng rason kung bakit hindi talaga. Pero hindi tatantanan ni Attorney Respicio yung hindi tumanggap sa impeachment complaint. Ako po. Lalo na ang Makabayan Black. So maghintay-hintay tayo mga kabibig kung ano ang update sa Lunes. Baka may bagong update na, baka tanggapin na ito ng Solicitor General, ang impeachment complaint. So yun mga kabibig, ang Korte Suprema magkaroon na ng oral arguments tungkol sa ang program funds ng 2024, 2025, 2026 GAA, yung mga nakalusot, yung lumobo na budget. Kung pag-uusapan na yan at kung sino ba yung pumirma, mananagot kaya. Ipapatawag kaya si BBM ng Korte Suprema. Naku po, excited tayo dyan mga kabibig. So yun lang muna kabibig ang ating Business Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news nating pag-usap-usapan. Bye everyone! See you next time!